sa Mateo chapter 15 verse 21 to 28. Yan. Sabi po dito, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise you, O God. You are worthy to give praise and honor. We magnify your name. We adore you, O God. Patuloy, Panginoon, na damhin mo, O God, ang aming mga puso na patuloy na nagpaparangal sa iyo. Itinataas namin, Ama, ang aming mga kamay. Patuloy, Ama, na sinasamba ka at nais na papurihan ngayong mga sandaling ito. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa pagkakataong ito. Magkakalayo man ang bawat isa, Panginoon. Pero pinagtagpo mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya, O God. Sa pamamagitan ng aming pagmamahal sa iyo, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa opportunity and pribilehiyo, Ama, na makalapit kami ngayon at makadulog. Makapagbulay ng iyong mga salita, makapagbigay ng insights, O God. Maraming salamat sa mga panibago, Panginoon, na i-reveal mo pa sa amin. Kung ano man, Panginoon, ang nais mong matutunan namin, Panginoon. Ina-acknowledge po, Panginoon, namin na malaya kang makakilos, O God. Pinapapasok ka po namin, Panginoon, sa kaibuturan, Panginoon, ng aming espiritu at kaluluwa, O God. Binubuksan po namin, Panginoon, ngayong mga gabing ito, ngayong sandaling ito, Lord God, ang aming mga tenga, Lord, ang aming mga bibig, ang aming mga puso, Ama. Patuloy na isinusurrender namin sa iyo lahat. Wala nga po kami, Amang, magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon. At hindi, Lord, nagkataon na ang bawat isa, Panginoon, ay pinagtagpo mo, Panginoon, sa teksto, Panginoon, na ihahayag mo, O God. Patawarin mo kami, Ama. Kami po, Panginoon, ay nagpapakababa. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, O God. Ano man, Panginoon, ang nakikita mong karumihan sa puso ng bawat isa, higit sa puso ko, Ama, anumang batik ng kasalanan, Panginoon, inilulukluhod ko po ito sa iyo at inihingi ng kapatawaran. Ikaw ang maitaas, O God, sa sandaling ito. Tanggalin, Panginoon, anumang kayabangan, anumang espiritu ng pride, Lord, anumang kadamutan, Panginoon, self-centered, Panginoon, anuman, Lord God, yung espiritu na hindi galing sa iyo, sinasawat ako po, Panginoon, sa oras na ito. Sinusurrender ko po ang lahat, Panginoon, ng aming mga kabigatan, O God. Banal na Espiritu, ini-invite po namin ang presensya mo. Patuloy na ikaw ang maging guro ng bawat isa sa amin. Itago mo lamang ako, Ama, sa iyong likuran. Lord, ikaw ang maitaas, Panginoon. Ang kapahayagan mo, Panginoon, ang patuloy na makita, O God, kung ano ang nais mo na mensahe, Panginoon, sa tekstong ito, Panginoon. At patuloy, Ama, nadadamhin namin, O God, ang comfort mo, ang pagmamahal mo, ang yakap mo, Panginoon, ngayong mga sandaling ito, Lord God. Nakikita mo, Lord God, ang lahat ng kababaihan ngayon na patuloy, Panginoon, na gagamitin mo
Magiging sandigan namin, Panginoon, ang bawat salita na aming natututunan mula, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Tungan mo po kami, Panginoon, na sumamba sa Espiritu at katotohanan, Lord, ngayong gabing ito, O God. Ano man, Panginoon, ang distraction, ano man, Panginoon, ang hindrance na gagawin ng kaaway, even, Lord God, sa aming mga internet connection, Lord, ngayon pa lang sinasawat ako na sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na magkaroon kami ng kasabikan, patuloy na magkaroon kami ng kaaliwan ng iyong mga salita. Patuloy na magkaroon kami ng kagalakan, Ama. Dahil ang gabing ito, ang oras na ito, Lord God, ay dinideklara ko na punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kasaganaan, punong-puno ng gagaling sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Mahal ka namin, Panginoong Jesus. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay iniaalay namin at patuloy, Panginoon, na ibinibigay ko po ang pinakamataas, Ama, na papuri, pagluwalhati, pagdakila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Glory to God. Ayan po. Bago po ako mag-umpisa, magandang gabi po. Mapagpalang gabi po, batiin ko lang po ang bawat isa, Sis Marife, Sis Lily Jean, Ate Selena, Sis Bebs, Sister Ninya, Sis Cristita, Sis LV, Sis Annalisa, Sis Lizelle, Sis Burnett, Sis Kelly Ann, Pastora Ami, Sis Rosemary, and Sis Nix. Ayan, glory to God po. Ito pong Mateo 15 verse 21 to 28 na nakalagay po doon ay ang pananalig ng isang Kananeya. Ang teksto po nito ay tungkol sa isang babaeng Kananeya na lumapit kay Jesus upang ipakiusap na pagalingin ang kanyang anak na inaalihan ng demonyo. So, brief background lang po bago po ako magdire-diretso po. Yung babaeng Kananeya po ay isang hindi po siya Hudyo. Siya po ay isang hentil na kagaya din po natin na mula po sa rehiyon ng Tiro at Sidon. Yung pong ito po ay mga bayang nasa labas ng Israel. Na kung titingnan po natin sa mapa ngayon, ito po ay kasalukuyang tinatawag na bansang Lebanon. So sa panahong iyon po kasi, yung mga hintil tulad ng babaeng Kananeya ay karaniwan pong itinuturing ng mga Hudyo na hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Ngunit sa kabila po nito, so makikita po natin sa ating pag-aaralan, na ipinakita ng babaeng Kananeya ang malalim na pananalig na nagpaantig sa puso ni Jesus. Siya po ay masigasig at matyaga na humingi ng tulong kay Jesus. Siya rin po ay isang mapagmahal na ina. Gaya po nating lahat na naririto. Karamihan po dito ay isang ina. So makaka-relate po ang bawat isa na naririto. Siya po ay mapagkumbaba. Kahit na po sa umpisa ay naging matigas ang tugon ni Jesus, nanatili po siyang mapagkumbaba. Amen. Ang teksto po ito ay pinabagatan ko, okay? Ang pananampalataya o pananalig na nagpapagaling at nagiging daan ng himala. Amen. Marami po sa atin na talagang sasabihin, marami po sa atin na sasabihin na ang lalim ng pananampalataya niya. Di ba? Sasabihin na, ay, hindi pa malalim yung akin, gaganyan po, di ba? Pero may mga pananampalataya at pananalig po talaga na kung saan ay nagiging dahilan po ng ating kagalingan at nagiging dahilan at daan ng mga himala. Kasi ang Panginoon po ay nais na gawan tayo ng mga bagay na yung hindi natin kaya. Yan po ang expertise ng ating Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Mga milagro, mga himala, na akala natin ay wala na pong solusyon. Akala natin ay end of the rope na po ng ating buhay.
Di po ba? So ano daw po ba yung mga pananampalatayang nakapagpapagaling at nagiging daan ng himala? Una po, sabi po sa verse 22, isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito. Makikita po natin mga kapatid sa verse 22, pananampalatayang nagmumula sa pagmamahal. Amen? Lumapit kasi siya kay Jesus, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak na mahal niya. Paki-heart nga po ang lahat ng mga nanay na nagmamahal ng sobra sa kanyang mga anak. Amen. Paki-heart lang po yan. Para naman po makita ko, baka po kasi may nakakatulog na. Hindi, joke lang. Ayan. Sabi doon, ang kanyang pananalig ay pinalalim ng pagmamahal bilang isang ina. Ipinakita niya na pag may tunay kang pagmamahal at pag-ibig, handa kang manampalataya. Handa kang magtiwala. Handa kang magpakumbaba. Kahit na walang kasiguraduhan sa iyong ginagawa. Kasi siya ay isang hintil eh. Ibig sabihin, tumaya siya sa sitwasyon na kahit na tila ba ay wala sa kanya ang pabor. Nararanasan po ba natin na dadaan tayo sa isang sitwasyon na parang hindi sa atin umaayon ang pagkakataon. Pero dito, makikita natin nang dahil sa pagmamahal ng babaeng Kananeya sa kanyang anak, inilapit niya yung kanyang sarili na punong-puno ng pagtitiwala. Kahit na dumating yung time na gusto siyang paalisin. Kasi ano siya eh, outsider siya dito eh. Amen? So hindi siya natakot. Bagkus siya ay nagtiwala. At ang pagtitiwala niya ay tiwalang puspos ng pag-ibig. Hindi niya basta hiningi lang ang himala para sa kanyang anak, kundi pananampalatayang galing sa pusong nagmamahal sa kanyang anak. So mga kapatid, sa verse 22, yung atin po palang pagmamahal, yung pananampalataya po pala natin dahil tayo nagmamahal, pwedeng makagawa sa atin ng milagro. Yung po sa title ko na nagpapagaling, hindi lang po ito ibig sabihin na sa karamdaman. Nagpapagaling maybe baka hindi pa yung mga anak natin, mga asawa natin, mga pamilya natin, mga malapit sa atin na talagang minamahal natin na baka may sakit pa sila, spiritual, di ba? Pero yung pananampalataya na makikita natin dito, na kahit hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari, ilapit mo pa rin. Mahal natin sila eh. Huwag nating sukuan. Amen? Ganyan po yung ginawa nung babaeng Kananeya. At higit sa lahat, di ba? Yung pagmamahal, kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya kasi una po tayong minahal ng Panginoon. Tayo po ay binigyan niya ng pananampalataya dahil po sa pag-ibig niya sa atin. Di ba? Namatay nga siya dahil sa ating mga kasalanan. Inialay niya yung kanyang buhay. Inialay ng Panginoong Jesus, di ba? Yung ginawa niya sa cross of Calvary, wala pong normal na tao ang makapapantay sa ginawa ni Jesus. Bakit? Dahil po yun sa ating pagmamahal. Sabi niya po, God so loved the world. Diba? So tayo, hindi rin po yan imposible. Na yung ating pananampalataya gamitin natin. Yung ating pagmamahal gamitin natin para sa mga tao, sa mga malalapit natin na ating minamahal, na alam natin baka nasa kapahamakan na. Mga kapatid, baka po kasi tayo mahuli. Ako, yung sharing ko dun sa isa pong naatinan ko, ano daw ba yung mga bagay na ipinagkakatiwala ko ngayon sa Diyos? Sabi ko, yung salvation ng aking mga mahal sa buhay. Baka kasi ako mahuli eh. Alam niyo yun. Kaya,
itinataas ko sa Panginoon, pero samahan po natin ang gawa. At yung ginawa ni Sister Billie Jean, grabe po, napangiti mo po ang Panginoon, sis. Kasi, ginawa mo yan dahil sa iyong pananampalataya at dahil mahal mo yung kapatid mo. Una sa lahat, ang atin naman ditong purpose ay kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Bakit tayo nagpapagamit, di ba? Bakit tayo naghahayag ng salita ng Diyos? Dahil naranasan mo yung kabutihan at pagmamahal ng Panginoon na gusto mo ring maranasan sa iyong kapwa, lalo tigit sa iyong mga mahal sa buhay. Amen. Glory to God po. Pangalawa po na nakita ko po sa verse sabi po dito kaya po sabi doon, hindi ba sa paghingi lang ng himala ang kanyang ginawa, kundi pananampalatayang galing sa puso na nagmamahal sa kanyang anak. Sabi po kasi sa Galatia chapter 5 verse 6, sapagkat ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig ang tunay na mahalaga. Amen. So, hindi pwedeng nananampalataya ka pero wala kang pag-ibig sa iyong kapwa. Hindi po totoo yung pananampalataya mo. Baka po yun ay sa sarili mo lamang. Alam mo yun, yung parang external rituals and ceremonies na lang ang iyong ginagawa. Napakalinaw po ng Galatia chapter 6. Diba? Sapagkat ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig ang tunay na mahalaga. Bakit yung iba, di ba, nagagawang makapagpatawad? Di ba? Hindi dahil para nakita niya na dahil yung isa ay nagsisi na, hindi. Di ba? Alam mo naman na pinatawad ka rin eh. Alam mo rin naman na minahal ka ng Panginoon eh. So hindi dapat sa'yo issue yun. Di ba? Kung yun ay gagawin mo dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon, hindi ikaw ang gagampanon. Kaya nga bibigyan ka ng Panginoon ng bagong puso eh, na kung saan nakalatag dun sa'yo kung ano yung dapat mong maramdaman dun sa tao na yun. At alam ko po na ang pagmamahal natin ay malaking impact para po sa pananampalataya at makilala rin nung iba. Amen po. Diyan po tayo susubukin kung totoo ba tayong nagmamahal sa Panginoon. Amen? So sabi naman po sa verse 23, sabi po doon, ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Amen. So ano po yung pananampalatayang nakapagbibigay sa atin ng kagalingan at nagiging daan ng himala? Pangalawa ko pong puntos, mga kapatid, pananampalataya or pananalig sa gitna ng katahimikan. Makikita kasi natin dito sa kabila ng pagsigaw niya. Ibig bang sabihin pag ang tao ba sumigaw, maririnig hindi? Di ba maririnig? Mas malaki ang chance na talagang maririnig ka. Sigaw nga di ba? Hindi siya sinagot ng Panginoon sa kabila ng kanyang pagsigaw. Sa ibang teksto, sa ibang translation, hindi siya pinansin. Pero hindi ibig sabihin nun ay naging bingi ang Diyos. Kundi, sinusubok ni Jesus ang kanyang pananampalataya at pagtitiyaga. Ganoon din po sa atin mga kapatid. Madali kasing maniwala kapag ramdam ang Diyos. Amen? Yung magpipray ka ngayon, tapos biglang, ayan na, mamayang hapon may sagot na. Madaling maniwala kapag ramdam mo ang Diyos. Pero mga kapatid, ipinapakita dito na hindi siya man lang pinansin ng Panginoon. Dahil po pala, ang tunay na pananampalataya hindi lamang sa panahon na nararamdaman mo ang Diyos. Bagkus, ang tunay na pananampalataya ay tumatayo kahit walang sagot. Sino po sa atin ngayon na ilang years nang nananalangin? Pero still, ang pananampalataya niya ay naririyan kahit hindi pa siya sinasagot.
Purihin po ang Panginoon sa mga kapatiran na ganoon po ang mentality. So ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng presensya. Maaaring tahimik siya, pero gumagawa pa rin po siya sa likod ng eksena. Tahimik siya sa mga prayer mo, pero naandyan po siya sa akin. Sabi niya, the Lord goes before you. Ibig sabihin, kung kailangan mo ang Panginoon sa unahan mo, andyan siya. Kung kailangan mo ang Panginoon sa panahon na ikaw ay nasa panganib, kung kailangan mo siya sa likuran, andyan siya. Kung kailangan mo siya sa kabila, kaliwat kanan ng pinagdadaanan mo, andyan siya. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng presensya. Dahil tinuturuan niya po tayong maging matatag, maghintay ng sagot sa tamang oras niya at hindi po sa tamang oras natin. Kasi ipinakita dito nung sumigaw ang babaeng Kananeya, sinagot ba siya agad ng Panginoon? Di po ba? Nakalagay nga dito, hindi siya pinansin. Di ba? Sa ibang translation, hindi siya sinagot ng Panginoon. Amen. So sa verse 24 and 25 po, sabi po dito, sumagot si Jesus sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. So pangatlo po, pananampalatayang nakapagpapagaling at nagiging daan ng himala. Ito po ay ang pananampalatayang may pagpapakumbaba. Ang babaeng Kananeya ay hindi Hudyo. Hindi siya kabilang sa piniling bayan ng Diyos. Ngunit siya po ay nagpakumbaba at lumapit kay Jesus. Sa halip na magtampo dahil hindi agad siya pinansin ni Jesus, nanatili siyang nagpakababa. Amen? Minsan kasi tayo ganyan. Pag tayo nanalangin at parang walang sagot, parang feeling natin ay baka busy ang Panginoon. Minsan nanlalamig tayo. Amen. Tayo po hindi lamang po kayo. Lahat po tayo nadaan sa ganyan. May panlalamig di ba? Pero sabi dito, nanatili siyang nagpakababa at yung pagpapakumbaba ang nagpabukas ng daan ng himala ng kagalingan ng kanyang anak. Kasi mga kapatid, walang totoong pananampalataya kung mayabang ang puso. Wala pong ganun. Ang mapagpakumbabang puso ay laging handang tumanggap at sumunod. Hindi po sa tao. Pananampalataya nga. Kanino ba galing ang pananampalataya mo? Sa Panginoon. So hindi po sa tao. Sabi doon, ang mapagpakumbabang puso ay laging handang tumanggap at sumunod. So check po tayo. Kanina ginagawa ko to. 4 hours ko po itong ginawa. Alam niyo po, 4 hours po talaga. Nag-check talaga ako. Nag-check ako kasi, Lord, I am not worthy to receive you, but only say a word, and I shall be healed. And glory to God. Kasi yung pagkakataon na magamit ako dito, bilang isang ina, alam nyo, ang laking bagay sa aking mga anak. Hindi ko man siya nakikita pa ngayon, yung bunga niyan. Alam niyo yung result, ang laking bagay. Ang laking bagay po sa aking mga anak bilang isang ina po. Amen. Sa ganitong gawain, di ba, kapag nabigyan ka ng opportunity na magamit ng Diyos, kahit na yun ay presider, tagakanta, messenger, opening prayer, closing song, huwag po tayong tatanggi mga kapatid.
itaas mo sa Panginoon kung hindi mo muna kaya. Kasi po sa Diyos ka sumusunod at hindi po sa tao. Amen po? Kasi ang pananampalataya, ang mapagpakumbabang puso ay laging handang tumanggap daw at sumunod. Ang babaeng Kananea, grabe, lumuhod pa siya. Panginoon, tulungan po ninyo ako. 'Di ba? Kung sa iba yun, 'di ba? Kung ma-pride kang tao, wala pa naman siyang ano, 'di ba? Wala pa naman siyang personal na encounter na nangyari na rin sa kanya yun. Na pinagaling na rin yung isa niyang anak. Ngayon, pangalawang anak niya, hindi naman di ba? Pero dahil po sa kanyang pananalig at pananampalataya at sa pagmamahal niya sa kanyang anak, nanikluhod siya, nagpakababa po siya. Amen. Huwag po tayong tatanggi kung gusto po nating magpagamit sa Panginoon. Kasi po sa Diyos ka sumunod niya at hindi sa tao. Dahil ang Diyos ay tumutugon sa mapagpakumbabang pananampalataya. Kailan ka ba natutong magpakumbaba? Di ba? Di ba sa panahon na parang katapusan mo na, magpapakumbaba ka talagang halos luhod ng luhod eh. Makailang prayer sa panahon na parang hindi mo kaya tong laban na to. Kaya halos ibaba mo na yung sarili mo, Lord. Hindi ko po ito kaya. Please let in. Pasok ka po dito sa sitwasyon ko. Tulungan mo po ako. Amen. Sabi po sa Santiago chapter 4 verse 6. Ang Diyos ay hindi laban sa ang Diyos ay hindi laban sa mapagmataas. Ang Diyos ay laban sa mapagmataas. Ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Amen. Nung tayo po ay hindi pa lumalalim sa salita ng Diyos, kailan mo ba naranasan na parang naiiba ka na, nagiging humble ka na? Hindi po ba nung naglilingkod, nung hakbangan mo na maglingkod sa Panginoon? Bakit? Kasi imbis na mag-oras ng iyong pag-aaliw sa makamundo, di ba? Sinet aside mo, tinanggal mo yun. Talagang ibinababa mo yung sarili mo na, Lord, I will follow you. Di ba may kanta nga, may nagtanong sa akin, ano daw yung paborito kong kanta? Yung sabi ko po, and everywhere you lead me, Lord, I will follow you. Wherever you will lead me, Lord, I will follow you because I love you. Because I love you. Sumusunod po tayo dahil po tayo ay nagpapakababa sa harapan ng Diyos. Hindi po kasi tayo Diyos. Amen? Sabi po sa verse 26 at 27, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mga mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. Pang-apat po mga kapatid, pananampalatayang nakapagbibigay ng kagalingan at nagiging daan ng himala ng Diyos. Pananampalatayang hindi nalilimitahan. Amen. Kasi po kung makikita natin dito, ang sinabi ditong mga anak, ito po yung mga Israel mga Israelita. Kasi unang piniling bayan po sila ng Diyos. At yung sinabi dito ng mga pagkain, mga mumong nalalaglag, ito po yung tumutukoy sa mga maliliit na piraso o tira-tirang nahuhulog sa mesa. Ito po yung mga pagpapala, mga biyaya. Ayan. At yung mga sinasabi po dito na yung aso, ito po yung mga hentil. Kasi po dati po, nung panahon po nito, ay ang mga hentil po ay mababa ang uri, mababa po ang tingin ng mga Hudyo sa mga hentil. So nakita po natin dito pananampalatayang hindi nalilimitahan.
Dahil bagaman hindi Hudyo yung babaeng Kananeya at gusto na siyang paalisin ng mga alagad ni Jesus, 'di ba? Ang pananalig niya kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak ay hindi nalimitahan para siya ay sumuko at mawalan ng pag-asa. Dahil yung pananampalatayang hindi nalilimitahan, mga kapatid, pananampalatayang walang hangganan. Hindi po siya nakatali sa relihiyon, sa kultura, sa lahi, even po sa kasarian. Sa sitwasyon, sa buhay, dami ng problema, dami ng bayarin, yung mga pagkakautang. Dahil ang pananampalatayang hindi nalilimitahan, ito po ay isang pananampalatayang lumalampas sa mga hadlang dahil po nakaugat ito sa Diyos na walang hanggan at makapangyarihan sa lahat. Pananampalatayang hindi natitinag ng takot, hindi natitinag ng katahimikan, pagtanggi dahil akala mo hindi mo kaya. Huwag mong limitahan ang sarili mo. O dahil dun sa kahirapan, 'di ba? Hindi dapat hindi dapat nalilimitahan ang ating pananampalataya dahil po ito ay nakaugat sa Diyos. At ang Diyos, siya po ang Diyos na walang hanggan. Pananampalatayang hindi po dapat nakakahon sa anong relihiyon mo, gaano ka karumi sa nakaraan, gaano karaming beses kang nabigo, gaano kabigat yung dinadala mo, 'di ba? Yung babaeng Canaanea po kasi hindi siya nagpahadlang eh. Ang kanyang pananampalataya ay hindi nalimitahan ng kanyang pagiging outsider. Ito ay lumampas pa sa panlabas at umabot sa puso ng Diyos. So mga kapatid, habang tayo'y nahihirapan, lalo kang magpursige. Fight a good fight of faith. Yan po yung pananampalataya. Ako, kung wala kang pagtustos, kung wala kang pera pambigay, panghayo, hindi yan kayang limitahan yung pananampalataya mo, hindi kayang limitahan yan nga. Hindi yan kayang limitahan. Amen? Habang ikaw ay nalulungkot, lalo kang lumapit at nagbibigay hadlang sa iyong pananampalataya. Bakit? Kasi aabot daw po kasi yan sa puso ng Diyos. At doon yung pagmumula ng himala na ninanais mong gawin ng Panginoon sa iyo. 'Di ba? So dito po mga kapatid, huwag po nating limitahan ang ating pananampalataya kasi po hindi tayo ang gagawa. Kasangkapan lang po tayo. Lagi po nating isaisip. Magpasalamat tayo palagi. Lord, salamat. Wala ako ngayon, pero susulong ako. Magpapatuloy ako. Amen. At itong ating yung ating online, 'di ba? Kahit na tayo ay hindi personal na magkakakilala, hindi pa nagkikita-kita, hindi nalilimitahan na maipahayag ang salita ng Diyos. At bagkos, lalo pang gumaganda, lalo pang nagbubunga, lalo pang sumasagana, lumalakas, lumalalim ang ating pananampalataya. Amen? So bilang conclusion ko po dito mga kapatid, yung verse 28 po. Sabi po dito, at sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Diba? Pinagaling eh. Sinabi ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Sa ibang translation, napakadakila ng iyong pananampalataya. Ang Mateo 15 verse 21-28 po mga kapatid ay paalaala na ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala. Ito ay paninindigan, kababaang loob,
at pagtitiyaga. At sa dulo po ng lahat, ang Diyos ay laging tumutugon sa pusong tapat na nananalig sa Kanya. Kaya mga kapatid, anumang kalagayan mo ngayon, anumang kalagayan ng bawat isa, yan. Nais ko pong sabihin, mga kapatid, Sis Marife, Sis Billie Jean, Sis Selena, Sis Bed, Sis Rosemary, Sis Cristita, Sis Nina, Sis Annalisa, Sis Benita, Sis Elvis, Sis Bernette, Sis Kelly Ann, Sis Pastora Annie, Sis Nick, napakadakila po at napakalaki po ng inyong pananampalataya. Huwag po tayong bibitaw. Manalig lang po tayo sapagkat gaya ng babaeng Kananeya, maaaring ang himala or kagalingan mo ngayon ay naandyan na po pala sa dulo ng iyong pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Glory to God po. Purihin po ang ating Diyos. Sige po, mag-closing prayer po ako. Amen. Hallelujah, Lord God. Salamat, Ama, sa mapayapang pagsama, Lord, ng iyong banal na Espiritu. Tunay nga, Panginoon, na hindi nalimitahan, Panginoon, ang gawain ito, Lord God. Patuloy kami na magkakaisa, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, na magbibigay at magpupuri sa iyo, O God. Patuloy, Panginoon, na iaalay namin ang aming mga puso, O God. Dahil mahal ka namin, Panginoong Jesus. Wala kami ngayon, Lord. Hindi kami makatatayo kung wala yung pagmamahal mo na ibinigay sa amin. At dahil dyan, Lord, nagkaroon kami ng pananampalataya, Panginoon, na you are good, na ang plano mo ay laging mabuti. Panghahawakan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, gaya po ng isang Kananeya sa lahat ng mga Kananaya na nagmamahal sa kanilang mga anak, Lord. Mas lalo pa po namin puspusin ng pag-ibig ang aming mga anak, Lord God. Gaya po ng Kananeya na patuloy na naging mapagpakumbaba. Tulungan mo kami, Panginoon, sa panahon, Lord God, na kami ay nahahadlangan ng anumang inggit, ng anumang insecurities, ng anumang kayabangan, ng anumang pride. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magpakumbaba. Gaya po ng isang Kananeya, Panginoon, na kung saan, Lord God, ay hindi nalimitahan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa aming pananampalataya. I declare, Panginoon, that the glory of the Lord will manifest right now to each and every one of us. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po. Back to you po. Glory to God po. Amen.